Wait lang, sir. Okay. Sir, yung soundbite lang ninyo kanina, ano yung inaasahan ninyo dun sa pagbisita ng Pangulo sa Russia? Ano yung dapat na gawin ng Pangulo since andun na siya? Positibo po ang hakbang na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa imbitasyon ng bansang Russia sa pamagitan ni President Vladimir Putin dyan sa Kazan. At ang Kazan ay isa yan sa tinatawag na meron ding langis, no? Supply ng langis dyan sa Kazan. At ngayon ay alam naman nating lahat, napakamahal po pa rin hanggang ngayon ang presyo ng langis sa Pilipinas. So, samantalahin na ng pagkakataon ng ating presidente na magkaroon ng government-to-government negotiation na makabili tayo ng murang langis at dalhin dito sa Pilipinas. Ikalawa, maglagay na rin ng imbakan, no, ng mga Russian oil dito sa Pilipinas para pagdating po ng panahon ng pangangailangan ay meron tayong makukuha, meron tayong seguridad, no, sa langis, hindi yung inaabot tayo ng pressure o pagkabihag sa mga sindikato ng kartel sa langis na sinasamantala ang presyo na naranasan natin itong mga nakaraang buwan simula February 28. So, it's a great opportunity and timing, no, for our president para mangyari yung tinatawag nating bagong Pilipinas, magkaroon tayo ng seryosong energy security sa pamamagitan ng bansang Russia na pwede naman nilang gawin ngayong nandoon siya. Sir, last on my end, sa SONA kasi supposedly magre-report ng mga accomplishments. Inaasahan ba natin na sa SONA ay mababanggit niya na doon yung mga sa energy department, yung mga naging hakbang ng gobyerno sa pakikipag-usap sa ibang bansa regarding sa crisis na meron tayo ngayon? Alam niyo po, napaka-importante talaga ng pagbisita na ito ng ating presidente sa Russia at nagkataon siya rin ang chairman ng Southeast Asian Summit na gagawin ngayong Setyembre. So, bago pa man din ang SONA, may anunsyo niya yung laman nitong kasunduan nito. Sana nga ay kasama rito yung energy security, bukod dito sa food security na kailangan ng bansa, no? Para yung problema ng mga manggagawa, ng consumers, commuters na mataas ang mahal ang presyo ng kuryente, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pamasahe, mahal ang presyo ng petrolyo, ay maganda ang kanyang maiulat sa SONA, no? Yan yung ating panawagan sa ating mahal na Pangulo, sa darating na mga itong State of the Nation address. At dagdag pa dyan, yung sinasabi nga nating, ano ba yung sana nasa SONA? Yung sana, State of the Nation. Sana, State of the Nation ng mga consumers and commuters. Sana, mahal na Pangulo, bumaba na ang presyo ng kuryente. Sana sa SONA, mahal na Pangulo, bumaba ang presyo ng petrolyo. Sana sa SONA, mahal na Pangulo, bumaba ang presyo ng bilihin. Sana sa SONA, mahal na Pangulo, bumaba ang presyo ng bigas. Sana sa SONA, mahal na Pangulo, ay guminhawa naman ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Thank you, sir. Sa akin po, naman po doon, kung hindi sakaling bumaba yung presyo ng kuryente, ng langis, ano po yung possible na hakbang na gagawin ng inyong grupo? There's possible po ba na mag-file po ulit tayo ng mga case laban po sa mga namamantala sa presyo? Alam niyo po, ang problema ng lipunang Pilipino, marahil, hindi pa tayo pinapanganak, nariyan na ang issue ng pagsasamantala. So, dapat talaga seryosohin ng mga lingkod bayan o public servant na tinatawag natin, Hindi sapat ang paghahabla, kulang 'yan, Palagi ko, panahon ng angkinin ng sambayan ng Pilipino, ang mismong paggogobyerno. Tayong mga matitinong Pilipino, may sapat na kakayahan at talino, tayo na ang mamuno. Huwag na natin silang asahan, itong mga trapo, traditional na politiko. Hindi natin sila asahan dahil iisa lang ang kanilang interes. Yung poder ng kapangyarihan
gusto nila makuha para yung mga oligarko nilang mga kaibigan na nagpupondo ng eleksyon, tuloy ang kanilang ligaya. Samantalang ang kalungkutan nating mga mamamayan, bihag pa rin tayo ng kahirapan. So panahon na ang ng kinabukasan, tayo mismo, tayong mamamayan, ang kinakailangan mag-usap-usap, magsama-sama, at itayo natin ang isang lipunan na demokratiko, maunlad at mapayapa para sa lahat.